At sa mga oras pong ito ay ihanda na po natin ang ating mga isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos dito sa ika-6 na araw ng ating prayer and fasting. At nais po nating welcome ang ating Pastora Jeline Calong sa kanya pong paghahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Good morning po, Good Pastora morning. Jeline. Good morning po, Sister Jovi, at good morning po sa ating lahat, especially po sa ating mga pastors ng District 2, JL, Caloocan, Pastor Jerome, Pastor Neo, Pastor Robert Torda, at maging sa lahat po ng ating coordinators, at sa lahat po ng ating masisipag na intercessors. Magandang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Sige po, gaya po na nabanggit kanina ni Sister Jovi, ay tayo po ay nasa day 6 ng ating ongoing na 21 days prayer and fasting. At nung mga nakaraan po na araw ay napag-aralan na po natin kung ano po ang lalo pong lumalim ang ating pagkakakilala sa Holy Spirit. At ngayon po, naka-project na po sa ating mga screen. Makikita na po, naka-share na po ni Brother Cesar. Ngayon naman po, umagang ito at araw po na ito, pag-aaralan naman po natin ang isang pagde-describe sa Holy Spirit, the Holy Spirit as wind. Ito po ay mababasa po natin sa Acts chapter 2, verses 1 to 4. Basahin ko lamang po dito. Wala po ito sa ating PowerPoint presentation, pero basahin ko po yung 4 verses po na ito in English Standard Version. Sabi po dito, when the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly, there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. So, alam naman po natin ang ito pong pangyayari na ito na naranasan ng ating mga disciples after Jesus was ascended. Sila po ay nag-gather in one place. Ito po yung sa upper room. At habang sila po ay nag-gather, at ang sabi po doon, sige pakita na po natin sa ating slide yung verse po. Ang sabi doon, and suddenly there came a sound from heaven, ang galing po sa langit, as of a rushing mighty wind. Yun po yung kanila pong naranasan. Kumbaga, sa oras na yun, bigla na lang nilang naranasan, bigla na lang bumaba ang presensya, ang kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu at napuspos sila at ang buong lugar na yon, at ang naging evident po na talagang bumaba ah, ang ang presensya, kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu, ay nagsisimula na silang mag-speak in other languages, speaking in tongues. So ngayong umaga po ito, lalo po nating mabibigyang lundo. Paano po ba siyang nasabing spirit, the Holy Spirit as wind? Sige po, next na slide. Sige po, susunod pa po. And throughout the scripture, nakatanaw po natin, there are symbols or metaphors used to represent the Holy Spirit. And this is to describe the person, the power, and the work of the Spirit. Sige po, next. Ayan. The Holy Spirit as a rushing mighty wind. Sabi po dito, the sound thundered like the roaring of the sea. The Holy Spirit's arrival on the day of Pentecost was no quiet event. Yung biglang pagbaba po ng Holy Spirit, yung kanyang presensya, hindi po ito, sabi dito, hindi siya quiet event. Ito ay nung isinulat po at nung pagkakadescribe, hindi lang siya basta parang rushing mighty wind, malakas na hangin ang yung narinig namin. Hindi lang po siya parang symbolic, kundi yun yung dun niya hinalin tulad. At tayo po ano, for sure, lahat naman po tayo ay nakarinig na ng kung gaano kalakas ang hangin. Tama po. Lalo na kapag bumabagyo, di ba minsan may hangin pa nga po sa kapag may bagyo, yung may pumipito, ibig sabihin sobrang lakas na po ng hangin. Ako po, hindi po ako nakakakita ng
or nakakaano na ata ng ipo-ipo, yung malaking ano, yung malakas po na hangin. Pero 'di ba kapag may mga napapanood po tayo, nababalitaan tayo, grabe po yung yung lakas niya, hindi lang yung dama mo kundi naririnig mo rin. Tama po na naririnig po natin. At itong pangyayari po na 'to in Day of Pentecost, nasabi dito, it so energized the disciples to move forward and begin preaching the gospel into all the world. And after they were all filled with the Holy Spirit, after na nakita na po natin yung mga succeeding verses and chapters po ng Acts, na nakita natin na grabe yung pagiging effective ng mga disciples in preaching the gospel. 'Di ba nung si Peter po, tumayo lang siya after po niyang mag-preach, 3,000 agad yung na-convert nung oras na yon. At nung sila ay hinuli at nakita na they were uneducated, wala, simpleng tao lang sila, pero ang kanilang credential ay they had been with Jesus, and kaya po sila ganun ka-effective because they were filled with the Holy Spirit. Yun po yung naging ebidensya na talagang napuspos po sila ng banal na Santong Espiritu. Kasi on their own, we all know na hindi nila yun magagawa. Magsasalita po sila. Di ba si Peter magsasalita siya dyan at mag-share siya. Kung wala ang pag-empower ng Holy Spirit sa kanya, pag hindi niya naranasan yun, maano po ba natin na after that, 3,000 mako-convert, maniniwala kay Jesus, 'di ba? It is the move of the Holy Spirit. Amen po. Sige. Ngayon po, tatlong bagay po ang gusto po nating pag-aralan. Why the Holy Spirit, yung kumbaga yung kanyang pag-describe po, pag-describe as wind. So number one, sige, nakita na po kanina. Number one is the Holy Spirit as wind is a powerful force. Okay, powerful force. Sabi dito, without question, wind is a powerful force of nature, and while it can be extremely destructive, it also brings us many positive benefits. Ano po ito? Wind drives machines. Ito po yung nagpapaandar sa mga machine like it powers turbine engines and sets windmills in motion to create energy and manufacture all types of goods. Na nung binabasa ko po yung point na ito, naalala ko po yung dun sa, saan nga ba 'to, sa Rizal po, yung may mga windmill. Tama po ano, yung sa Pililla po yata yun. Noong kailan ba yun, parang 2015, 2016 po yata, nagpunta po kami doon. Tapos first time po pong makakita ng aktuwal yung mga windmill. Ang lalaki po pala nun. Ah Kaya po yung tuloy-tuloy yung kanyang pag-ikot dahil po sa hangin. Kaya tuloy-tuloy yung kanyang pagkilos. Tapos sabi pa rito, wind removes pollution and stagnation, bringing refreshing, oxygenated air that we need to breathe. Diba? The more na yung hangin, ah, hangin ng hangin ay, halimbawa maglagay ka lang ng gamit diyan sa labas ng ano mo, kapag malakas ang hangin mawawala po yun, 'di ba? Halimbawa, may mga sampay po tayo sa labas ng bahay, tapos malakas ang hangin, kailangan kunin kasi lilipa rin yung mga gamit po natin. At gano'n po ang hangin po ano, at lahat ng mga alikabok, lahat ng mga ano, naitatangay po niya kasi gano'n ang ginagawa po ng hangin. And the fact is, without wind, we wouldn't have the civilization we have today. Totoo naman po yan. At kailangan po natin ng hangin. Next, sabi po dito, next slide po. The Holy Spirit moves in ways that are often invisible to the human eye. Yes, hindi man po natin nakikita ang pagkilos ng Holy Spirit, ang kanyang, yung siya mismo, pero damaho natin. Maybe he may be invisible to the human eye, but his impact is visible po. Kitang-kita ho natin yun. Yung kanyang impact is undeniable sa buhay po natin. And isang ano nga po dito, sabi dito, the Spirit changes hearts, heals brokenness, convicts sin, and empowers for ministry. Even when we don't fully understand how or why.
tayo po mismo, nung unang beses po, nung unang araw na narinig natin, may nag-share po sa atin, at nung panahon na nag-decide na po tayong isuko na natin sa Diyos ang ating buhay, na-realize na natin that we are all sinners at kailangan natin ng tagapagligtas, kailangan natin ng ating Panginoong Jesus at mahal na mahal niya tayo. Yung ganong realization at conviction, yes, the Lord uses people para po mag-share, pero yung kapangyarihan para ma-convict po at para ma-transform, magkaroon ng pagbabago ng puso, it is the work of the Holy Spirit. Amen po. At tayo po mismo, naranasan po natin yan sa ating mga buhay. Tayo, nung una, marami pa tayong doubts, marami tayong mga excuses nung tayo po ay inaaya na dumalo sa gawain, sa life group, sa church, sa Sunday worship and healing services po natin. For sure, nung mga una nun, hindi din po tayo agad nag-yes. Pero eventually, and suddenly po and suddenly, bigla na lang, isang araw, tayo po ay nagkaroon ng pagbabago ng puso. Nagkaroon po ng yung lalo nating nadama na ho natin, naintindihan na po natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at nagkaroon ng pagbabago ng buhay. Ito po ay work ng Holy Spirit at yung sabi dito, the Holy Spirit as wind is a powerful force. When we say powerful force, hindi po siya mapipigilan. Tama po. At 'di ba, nakakita tayo ng hangin, malakas na hangin. Ang magagawa na lang ho natin ay, sabi ko nga, yung example ko po kanina, halimbawa meron po tayong mga nakasampay sa labas ng bahay ho natin. Hindi ho natin puwedeng sabihin sa hangin na, "Ay, mamaya ka na humangin, may nakasampay pa ako sa labas." Ay, puwedeng ano na lang, ganitong oras na lang or bukas na lang kasi nagpapatuyo pa ako ng mga damit ko. Hindi, eh. Kapag sinabi na 'pag yung hangin ay ito yung oras niya na gusto niyang mag-blow ng ganyang kalakas, wala po tayong magagawa kung hindi sumunod lang dun sa hangin. Amen po. Kaya yung gawa po ng Holy Spirit, hindi man natin naiintindihan kung paano niya ginagawa yun. Ito yung kanyang pagkilos po, eh. It is evident, nakikita po natin at sabi nga rito, undeniable in their impact, yung pagkilos po ng Holy Spirit. Makikita po natin, hindi natin alam kung paano niya ginagawa yun, paano niya tayo na lang po mismo, 'wag na po tayong lumayo, 'wag na nating tingnan yung ibang tao. Tayo na lang po mismo, bakit po tayo minsan nagkakaroon ng change, magbabago ng puso, nata-transform yung ating mindset, na-e-empower po tayo sa ministry. Dati parang wala na tayong gana, nagiging routinary na lang lahat. Pero nung tayo nag-desire, lumapit tayo sa Kanya, sa Panginoon, bigla na lang tayo na-empower ulit. Okay, ano na tayo, masaya na tayo ulit sa ministry, masaya na tayo ulit maglingkod, na effective na ulit tayo sa ginagawa po natin. Yun ay move, yun ay kilos ng Holy Spirit po sa ating mga buhay. Amen. And that is a powerful force. Sabi dito, Holy Spirit as wind. At yung hangin na yun, hindi po natin mapipigilan. Kailangan na lang po natin gawin ay sumabay. Amen po. Kailangan handa po tayo. Next, sabi po dito in John chapter 3 verse 8, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. So the wind will blow wherever it pleases. At hindi po natin puwedeng diktahan na, "Okay, dito o puwede bang 'wag ka muna sa north, puwedeng dun ka muna sa south, yung malakas mong hangin." Hindi po natin yun fino-forecast lang po, sinasabi lang para handa po tayo. Pero on our own, hindi po natin puwedeng pigilan. Amen? At sabi pa rito, "The Holy Spirit is not bound by our plans or expectations." Kaya po in Acts chapter 2 verse 2, sabi dun 'di ba, suddenly 'di ba bigla or sa Tagalog, basahin ko lang po sa Tagalog, saglit lang po I'm reading, ah, ang salita ng Diyos version. Sabi po dito, habang nagtitipon sila, in verse 2 po bigla na lang, bigla or suddenly,
Bigla na lang silang nakarinig ng ugong mula sa langit na katulad ng malakas na hangin. So, ang Holy Spirit po ay hindi po siya nakabound sa timeline po natin at hindi siya nakabound sa program po natin. Iba nga po sa ating mga gawain, may program po tayong hinahanda, may mga segments po yan. Yung usual po natin, halimbawa, ngayon po sa ating DPD, nag-umpisa po tayo sa welcome remarks, opening prayer, then followed by our declaration ng Jesus as Lord, tapos praise and worship, pakilala sa mag-exhort, and exhortation, tapos mamaya worship, tapos intercession, and hanggang sa closing. So yun yung program po. Hindi po natin masasabi, hindi po natin pwedeng sabihin sa Holy Spirit na, pwede po ba Holy Spirit, dun ka po bumaba or magpuspos ka dun sa part ng praise and worship or dun sa worship or dun sa intercession or dun sa during exhortation lang. Hindi po eh. He is not bound by the program that meron po tayo. Anytime, bigla na lang, siya ay bababa at kikilos. Kaya po, may nagsasabi nga po na, sige, attend na lang ako kapag part na ng ng Word of God kasi dun yung pinakakailangan ko. Hindi po kailangan natin umpisahan kailangan natin umawi po na, tayo ay magpuri kasi we are preparing our hearts, our spirits, di po ba? At minsan during that part pa lang kumikilos na po, na mayroon na bumababa na ang presensya at ang kapangyarihan ng Holy Spirit, at hindi pa natin pwedeng sabihin na ay dito lang siya sa segment na to. Kaya po 'di ba madalas nating panalangin sa mga gawain natin na let it be a Holy Spirit directed program. Na anytime Holy Spirit, kung kailan mo gustong kumilos, kailan mo gustong magpuspos sa amin, malayang-malaya po kayo. Kaya ang ginagawa po natin, we prepare, we prepare the place, the atmosphere para to invite the presence of the Holy Spirit. And when He is welcome, when He is invited there, then and there, dun po natin mararanasan ang kanyang presensya. And when the disciples po, sabi in Acts chapter 2, they were all together in one place. Nandun lang sila. They were in the presence. At suddenly, tsaka po nila naranasan, at tsaka po bumaba ang presensya ng Holy Spirit. Kaya ang sabi dito, He works in unexpected ways and leads in places we never anticipated. But He always leads us where God wants us to go. Ang dulo na to, kaya po ganun ang kilos po ng Holy Spirit, like a wind po, as a wind is a powerful force. Ito po ay patungo sa pag-fulfill po natin ng pagkakatawag po sa atin ng ating Panginoon. So hindi man po natin alam kung paano ang kilos paano pong nangyayari, hindi natin alam kung paano itong ginagawa ng Holy Spirit, and hindi naman po natin yun role. Ang role lang po natin ay sumunod. Amen po. At ihanda po at maging expectant po tayo sa Kanya. Amen? And then number 2, ano po yung pangalawang point? 3 points lang po ito. The Holy Spirit as wind, it brings life and transformation. Transformation. Wind brings vitality to creation. The Holy Spirit is the life giver. He stirs our hearts and brings life where there is death. Ano po yung death? Spiritual dryness. Spiritual dryness daw po is whether in our hearts or in our ministries can only be overcome by the wind of the Spirit blowing in our lives. Dumarating po ang isang Kristiyano po, yung tinatawag na spiritual dryness. Ito po ay for sure factors, yung mga circumstances sa buhay, stresses, na overwhelm po, or di kaya kapag nagiging over-familiar na po, na okay, halimbawa, yung bang merong nakasanayan na lang at nagiging familiar na sa lahat ng nangyayari, hindi na nag-e-expect, parang, ganyan naman lagi, ganito na susunod, ganito, ganyan. Parang routinary na lang lahat. So, ang nangyayari po sa spirit po ng isang tao, or yung siya mismo,
nagkakaroon ng nakakaranas ng dryness. At meron nga pong kilala na sobrang dry ay natatakot na po siya dahil hindi na po siya parang nasasanay na siya na kahit hindi na siya mag-pray, tuloy-tuloy lang ang buhay. At naalarma na lang po siya isang araw nung na-realize, nakita niya yung sarili niya na, wait, ba't di na ako nagpe-pray? Ba't di na ako nagbabasa ng Bible? Parang okay na lang lahat. Kasi yung pala nakakaranas na siya ng spiritual dryness dahil nga nagbo-burnout na siya sa maraming factors sa buhay, na-overwhelm, mga problema dito, pagsubok dito, kabisihan, stress, lahat po nagsabay-sabay na at naapektuhan na yung kanyang spiritual life at na yun nga nakaranas siya ng spiritual dryness. At ah ang may kapangyarihan po para ma-overcome iyon. Yun ay mula sa pagkilos po ng Holy Spirit sa buhay po natin. At pag tayo po nararanasan at nararamdaman din po natin yun. Ang sabi rito, it can only be overcome by the wind of the Spirit blowing in our lives because the Holy Spirit as wind, it brings life and transformation. Di po ba, pag may nababasa po tayo, sinasabi doon, God breathe, yung kapag hiningahan niya, may buhay po iyon. At ngayon, the Holy Spirit as wind, kapag po nag-blow siya sa buhay po natin, yung siya sa buhay po natin, nandoon po yung buhay at nagkakaroon ng transformation, nagkakaroon po ng pagbabago po sa atin po. Amen po. So, kaya mahalaga, ano po maintindihan natin kapag tayo ay nakakaranas po ng ganito, may mga pagkakataon na parang na na nakikita natin na routine na lang lahat, nakakasanay, nafa-familiar na po tayo, wala na yung excitement, wala na yung ganito, dryness, spiritual dryness. So, kailangan po natin it can only be overcome daw po, no, with the wind of the Spirit blowing in our lives. Next, sabi po dito, wind brings change. In 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Then it's only with the power of the Holy Spirit who can change us, who can transform us. Siya lang po ang may kapangyarihan, may kakayahan para baguhin po tayo, para po ayusin po ang buhay ho natin. At sabi nga po kanina sa una nating nabasa hindi po natin alam kung paano itong ginagawa ng Holy Spirit, pero kailangan lang ho natin ay sumunod sa Kanya. The Spirit brings new life, transforming us from the inside out. Hindi lang po physical appearance ang nababago po sa atin, kundi mula sa loob, mula sa puso po natin, nagkakaroon ng heal sa ating broken heart, yung may conviction, pagbabago po ng puso at isipan po natin. Yun po ay ang pagkilos po ng Holy Spirit. And sabi pa rito, He makes us new creation in Christ, giving us the strength to break old patterns and live in new ways. And that is the Holy Spirit as wind, bringing life and transforming us. Amen po. So again, number one, the Holy Spirit as wind. Number one po, no, the Holy Spirit as wind is a powerful force na wala pong makakapigil sa Kanya, sa Kanyang kilos. And then number two, the Holy Spirit as wind brings life and transformation. And mabilis lang po ito. Number three na po tayo. Number three, the Holy Spirit as wind requires a response. Yung pagkilos po ng Holy Spirit, ito po yung nangangailangan ng pag-respond po natin. We can control the Holy Spirit, but we can position ourselves to receive His power. Again, example po kanina, yung hangin, kapag ang direction niya ay papunta, for example, south, kahit gusto natin siyang papuntang north, wala po tayong magagawa doon. At kung gusto nating maranasan yung malakas na hangin na yun, kailangan natin pumosisyon papuntang direction ng south. Tama po?
Kasi hindi natin pwedeng sabi, ay dito ka nga hangin, dito mo ka, di ba sa forecast, pag nanonood po tayo ng balita, at nagbabalita po about sa bagyo, sabi niya na ganito ang direksyon ng hangin, papunta dito, ganyan. Yung nagsasalita po, yung sa mga nagkatrabaho sa pag-asa, they cannot control kung saan yung direction ng wind, ng bagyo, saan papunta. Wala sila magagawa. Ang magagawa lang po nila is i-forecast, sabihan ng mga tao para ihanda. Ngayon po, tayo ay nasa season po ng ating declaration, Holy Spirit Breakthrough. Tayo po dito po sa GIL Church Caloocan ng ating declaration this 2026, empowered for the supernaturals. So, nandito na yung direksyon. Ito na po yung direksyon. Ang tanong, saan tayo nakaposisyon? Saan tayo ito na yung parang forecast sa atin. Ito yung declaration sa atin. Saan tayo? Ano yung pag-respond po natin dito? So, ang sabi dito, we cannot control the Holy Spirit, but we can, ang ating pag-respond, makokontrol po natin. At yun ay, we can position ourselves to receive His power. Nasa sa atin po iyon. Kung ito na po pala ang nangyayari, ito na po ang sitwasyon, ito na ang sinasabi, ay panahon na ng Holy Spirit breakthrough, panahon na ng supernaturals. Kung ito ay narinig lang natin, hindi po natin pinoposisyon at nahanda ang ating mga sarili, mangyayari pa rin po ang breakthrough, ang Holy Spirit breakthrough. Mangyayari pa rin po ang kanyang pagkilos. Pero ang tanong, nasaan po tayo? Nakasan tayo nakaposisyon? Nalala ko po may isang exhortation po about sa Acts chapter 2 pa rin po, I just forgot kung yung tatlong tao na dinescribe po niya doon. Pero may sinabi siya doon na may taong nasa may taong nasa loob at may taong nasa labas at may taong parang nasa ano po ba yun? Basta yun po, ano niya yun, an example niya, nalala ko lang po. Ito po ay nai-share ni Brother Marlon Oliveros, ang ating pong part ng ating GIL worship po, narinig ko po itong short exhortation po na ito nung mag run through ng GIL 47th anniversary dito po sa GIL Prayer Garden. So bago po mag-start yung rehearsals, bago po mag-start yung run through ay syempre may spiritual preparation muna and then exhortation. Kaya sinare po niya yun. Tapos sabi niya doon na yung may tatlong klase ng tao, yun yung nasa loob, at yun yung may nasa labas. At nakalimutan ko lang po yung isang binanggit niya doon. At yung mga nasa labas, nakita lang nila, narinig lang nila yung rushing mighty wind, narinig lang nila yung ugong na yun, yung ganong kalakas na hangin. At narinig nila na nagsasalita na ng iba't ibang lingwahe ang mga disciples po ni Jesus na nandun po sila sa upper room. At yung nasa loob naman, sila yung nakaranas ng pagpuspos. So ano pong ang pinopoint ko po dito? Yung pagkilos po ng yung panahon po ngayon, ng Holy Spirit breakthrough, panahon ngayon ng supernaturals. Ang tanong, nasaan po kaya tayo nakaposisyon? Tayo po ba yung nasa labas ng upper room at nakikinig lang, nanonood lang? Nagtataka, ay bakit ganun? Ganun na nangyayari. Or tayo po yung nasa loob, meeting in one place, waiting, expecting for the Holy Spirit to come. And then suddenly, dun po mararanasan ng kanyang presensya. Ang tanong, nasaan po tayo doon ngayon? Amen po. So, this requires surrender and cooperation. Cooperation. Kailangan tayo po ay nakiki-cooperate. Hindi lang puro si Lord, puro ang Holy Spirit. Sige, Holy Spirit, ito naman yung panahon ng Holy Spirit breakthrough. Sige, dito. Ano lang ako, relax lang ako dito. Hindi. Kailangan may pag-respond po sa atin. Anong ginagawa po natin? So, it requires surrender and cooperation. We must be willing to let go of our own agenda and allow the Spirit to move us where He pleases. We must be willing to let go of our own agenda. Nalala ko po yung
nabanggit ni Sister Johanna nung Sunday kasi magkakasama po kami, nagkaroon po ng parang soft launch na dun po sa isang life group at kumbaga change ng life group leader, and then in-endorse po properly. Then bago po siya pray, binanggit po niya doon na ito yung panahon na, kung nandito man si Sister Johanna, hello po Sister Johanna. Sabi niya doon, ito yung panahon na inaadya ng Diyos lahat. Kumbaga, inaalay niya lahat. Yung tayo. May mga sitwasyon po sa buhay natin na kailangan ipa-let go ng Lord. Kailangan yung gusto natin, isusurrender po natin sa Kanya. Sabi nga rito, yung own agenda po natin para malaya siyang makakilos. Malaya siyang makakilos sa gusto niyang gawin at maranasan natin. At ngayon pong declaration natin na empowered for the supernatural, hindi lang po ito basta lang may wow sa dulo na, wow, supernatural, gumaling, may sakit. Nag-share ako na tumanggap agad sa Panginoong Jesus. Ang daming miracles ako nakikita. After miracles, may divine intervention. Hindi lang po siya simpleng ganun lang. It requires surrender. It requires na ibigay natin i-let go natin ang ating own agenda, personal agenda po natin dito, and let the Holy Spirit move freely kung saan niya gusto. Hindi po natin siya pwedeng direktahan at sabihin na, Holy Spirit, pwede po ba? Lord, Holy Spirit, pwede po ba dito ka lang sa part na to? Ito lang ang gawin mo. No, we cannot control Him. We cannot control the move of the Holy Spirit. And as wind, Holy Spirit as wind, katulad po ng hangin, ay hindi po natin pwedeng kontrolin ang hangin. Hindi natin pwedeng kontrolin ang force ng hangin. It will blow wherever it pleases. Kaya ang kailangan lang po natin is yung ating response. Amen po. Can I see a reaction po sa ating mga participants ngayon? Para lang po makita ko pong ayan, may mga nag-heart react. Ni ilan po, tayo po ngayon ay 75, including me po, 75 po tayo ngayon na nakikinig. Praise God. So para lang po makita na lahat po tayo ay nandito pa rin po at nakaposisyon po tayo at handa po tayong sa pagkilos po sa pag-empower po sa atin ng Holy Spirit. Amen? Next po natin. Ito po, in summary, in summarize po natin, the Holy Spirit as wind is like a rushing mighty wind. We cannot see Him, but we can certainly feel the effects of His presence. Next, spiritually, the Holy Spirit removes pollutants and dispels the stink of stagnation from our lives. Number two, God's Spirit moves us out of complacency and into action, into His calling, into His purposes. Kumbaga kung tayo ay nagiging stagnant, nai-stuck sa isang place, kapag naranasan po natin ng kumilos po at bumaba ang presensya ng Holy Spirit like a wind, no? As wind, yung nakastuck ka dyan, kapag ka, di ba, nahanginan ka o yung isang bagay, nalilipat siya ng lugar. Tama po, di ba? At yung hangin, yung bagay po na yun, wala na siyang magagawa kung saan siya mapapadpad, kung saan siya dadalhin ng hangin. Wala na po siyang magagawa doon. At kung dito siya maglaland sa lugar na ito na yun. Dito ka na dinala ng hangin. At ganoon din po tayo. Nakakaranas po tayo ng complacency na parang yun nga, routinary na lang lahat, wala na yung excitement natin, spiritual dryness. Kapag naranasan po natin ang pag-blow like a wind ng Holy Spirit, yung aalisin po niya tayo dun sa pagiging yung status natin na stagnant, na nakastuck po tayo dito, magugulat na lang tayo na ito na po, ililipat niya tayo at para ma-fulfill po natin yung ating calling, yung ating purpose. Yung mga disciples po, hindi lang sila nagstay in one place. Alam po natin yan. After they were all filled by the Holy Spirit, after that, kumalat po hanggang sa iba't ibang bansa na po ang naabot at hanggang tayo po ngayon sa kasalukuyan naabot din po tayo. Kasi yung gospel ay hindi lang siya nagstay in one place.
And that is the move and the evident power of the Holy Spirit. Hindi lang po nagstay in one place. Tayo po dito ngayon ay kung saan po tayo naabot ng gospel. And that is the move of the Holy Spirit. Amen po. So we need the Holy Spirit to experience the supernatural in our lives and fulfill God's purpose in the earth. So if we, ngayon po na kailangan natin, ang declaration natin, empowered for the supernatural, we need the Holy Spirit in our lives. Kung tayo po ay nakakaranas ng, na Lord, parang stuck, I feel stuck here, dito sa sitwasyon ko pong ito, hindi po natin kailangan mag-alala, hindi din po natin kailangan mag-struggle, dahil ngayon po ay panahon ng panahon ng breakthrough, Holy Spirit breakthrough, and just like a wind, he will blow us wherever pleases. Amen po. Next, in our conclusion po, malapit na po tayo magtapos. The wind of the Spirit gives us new life, fresh energy, and divine movement. So we have to be totally dependent sa Kanya po, sa Kanyang kilos. And when the wind of the Spirit begins to blow, things begin to change. Totoo po yan. If you sense Him blowing in your life, don't resist Him. Allow Him to take you where He wants you to be. Kaya po kailangan sensitive po tayo. At para maintindihan po natin yun, kailangan lagi po tayong nasa presensya niya. At when we say presence, ito yung sa panahon na tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita, ng kanya, nananalangin po, nasa presensya niya. Tayo po dito sa ating gawain, nasa presensya po tayo ng ating Panginoon. Kailangan sensitive po tayo. Minsan mahalata po, makikita na po natin, bakit ganito po yung nangyayari sa buhay ko? Bakit parang iba to sa mga naranasan ko pa before? Because it is the move of the Holy Spirit. So let us not resist Him. Kung saan niya po tayo gustong dalhin, may conviction naman po eh. At mararamdaman po natin yun. Hindi naman po yun basta-basta lang na okay, ito na. Hindi. Mararanasan po natin yun. So let's just allow Him to take us where He wants us to be. Just like the wind, kapag hinangin po ang isang bagay, wala pong control yung bagay na yun, kundi papatianod lang po siya sa hangin. Tama po? Ang balloon, di po nakatapat tayo ng balloon, di ba? Lagi yan kapag anniversary po sa Luneta, may mga nagbebenta ng balloon. Pag may hawak silang balloon, tapos nabitawan po ng bata, di ba yung balloon, lilipad na lang siya ng mataas, ng malayo, at wala na tayong magagawa, hindi na natin mahahabol. Kasi kung saan man siya dadali ng hangin, doon na siya papunta. Tama po? So, ganun lang din po tayo. Kapag ang Holy Spirit as wind, powerful force, it transforms us, changes our lives, and kanina po ang sabi, it requires a response from us. Kailangan lang po talaga natin iposisyon ang ating sarili at sumunod sa Kanya. Alam niyo po, mabilis lang po na patotoo po ano. Bago po ako maging full-time sa Jesus as Lord Church Worldwide. I'm a full-time staff po ano para po hindi ko po alam kung alam po na lahat, pero sinasabi ko na po ngayon. Full-time staff po ako ng JIL. Tinanong po ako ni ni Daddy or ni Pastor Jerome po, "Ilang taon ka na ba sa ilang taon ka na bang full-time staff?" And then na-realize ko na, wow, mag-ano na po pala ako, magti-3 years na po pala ako this year. So, magti-3 years na po in June. In June po ano, nag-start po ako June 26, 2023. January 2023, hindi ko po makakalimutan 'yun. Last Sunday, second service po yun sa Grace Park. After second service, na-convict na lang po ako na uh, mag-pray. So, umakyat po ako nun sa second floor, masok po ako dun sa quarters, and then, ang lakas po ng conviction ng Holy Spirit na mag-pray po ako. Wala pong particular na specific item na ipapipray. Basta, nag-pray lang po ako. At kusa na lang pong habang sa aking pananalangin po ay kusa na lang pong lumabas sa aking sa bibig ko po. At first time ko po 'yun na maipanalangin. At ang sabi ko po do'n, hindi ko po makakalimutan 'yun. Sabi ko po sa Panginoon, "Lord, kung saan niyo pa po ako tatawagin at dadalhin, susunod lang po ako." And then
nung matatapos na po yung prayer ko, na-realize ko na, okay, parang may ganun akong prayer. Iba ho yung conviction sa akin nun. Tapos, yun po yung talaga, di ko, yun po yung exact words ko. Sa inyo po ako dadalhin at tatawagin. Tatawagin at dadalhin, susunod lang po ako. So, ganun po yung aking naging panalangin. And then, that was Sunday. Monday po, Monday afternoon, nasa work po ako noon. Sa dating company, sa Zoe Broadcasting Network, sa Ortigas. Nandun po ako, one afternoon, trabaho, trabaho, trabaho. Wala po may nag-message sa akin na ano po yun taga-education po, na kasama ko po sila nun. Sila po yung nagpa-facilitate sa amin nung kami po ay nag-aaral sa BESME. So doon ko po sila unang nakilala. Tapos may nag-reach out po sa akin, yun nga, nag-message, ganyan. "Uy, puwede ka bang matawagan?" Sabi ko, sige po," ganyan. Eh, di nung nag-uusap na po kami, habang nagsasalita po yung kausap ko at ang sinasabi niya ay, "Puwede ka bang mag-work?" Ganito, ganyan. In short, mag-work sa GIL as full-time staff. So nung oras po na yun, habang nakikinig po ako, naalala ko po yung prayer ko kahapon, yung parang nung Sunday kasi Monday lang po yun, eh. Tapos iniisip ko po na, "Lord, ang bilis naman." Parang ngayon talaga yung tawag. Eh, tapos parang inano ng Lord, "Eh, 'di ba yun yung sabi mo kung saan kita tatawagin, saan kita dadalhin, susunod ka lang." Parang sabi ko, agad-agad? Parang ngayon na po pala agad yun. Kaya pala hinanda na po pala ako. At nung oras na yun, siyempre nag-say yes po tayo. Sino ba naman tayo para hindi mag-yes po, 'di ba? Ito po ay calling, although sinabi ko na puwede ko po bang ipag-pray po mabuti, ko-confirm ko lang po, siyempre sasabihin ko rin po sa parents ko, ganyan, ganyan. Tapos dun po sa Zoe meron po kasing ginaganap dun na anointing with oil service din po every, 'yan January, first month of the year. So sabi ko po doon, "Sige Lord, gamitin niyo po yung, speaker na mag-confirm po na talagang tinatawag niyo po akong mag-full-time sa ministry, sa GIL." Then ang guest pastor po nun ay si Pastor Dino Tobias. Sabi ko, "Lord, mangusap po kayo sa kanya, gamitin niyo po si Pastor Dino para lalong mag-confirm talagang ako po ay work as full-time, sa ministry." So nung anointing na po, ayan, going na po yung anointing service, hindi po ako nagpapauna, nandun po ako sa likod. Hindi po ako lumalapit, nagpe-pray pa po talaga ako. Tapos nung natapat na sa'kin si Pastor Dino, tumahimik siya, tapos, then after mga ilang segundo tsaka po siya nagsalita. At nung may binanggit na po siya, anong sabi niya dun, "There will be a difficult assignment." At gano'n, yun yung mga term po niya at ang sinabi pa niya dun na, "But the Lord is with you, ganyan, ganyan, He will empower you, blah, blah, blah." So, nung naririnig ko na po yun sabi ko, "Okay, eto na siya, eto na yun, eto na yung confirmation na sinasabi." At after that, ah ayun po, ngayon gaya po ng binanggit ko kanina, ako po ay magtatatlong taon na po as full-time sa ministry. Kaya hindi ko po 'to matawag na trabaho, although yes, may office hours pa rin po kami, nasa office kami, pumapasok kami Monday to Friday, pero yung nature po kasi ng aking assignment ng aking role ay anytime po, eh. Minsan may Sabado, minsan may Sunday, depende po sa pangangailangan. At, praise the Lord dahil, ibang-iba ho ito sa nung nagkatrabaho po ako sa corporate, sa isang hotel industry, the next sa media. Although hanggang ngayon pa rin naman po ay nagwo-work pa rin, meron pa rin po kaming, sa media kasi siyempre Jael and Zoe ay ano lang naman po 'yan, kumbaga, galing ang Zoe sa Giant. So, gano'n pa rin naman, may connection pa rin, may relationship pa rin. So, nandun pa rin naman. Pero ibang-iba ho yung, naranasan, iba ho yung pangyayari, iba ho yung kakaiba ho yung pagpapala rin po biyaya. Kasi siyempre practically speaking po tayong lahat alam naman po natin 'pag sinabing ministry, ministry po 'yan at wala tayong ibang, pagdating sa mga
na-expect natin na wow na yung nakasanayan po natin na salary, dito po ang tawag ay love gift, ganyan. Tapos yung mga ganung bagay po. Pero ito po ilang beses ko na pong na-share po sa Jail Grace Park na lalo pong pinatunayan ng Diyos na lahat po ng nanampalataya at sumunod sa Kanya kailanman ay hindi po niya ipapahiya. At naging tapat po ang Diyos. Ako po ay ang naging commitment ko po sa family ko po ay ako po ang sasagot ng baon. Baon lang naman po. Baon po ng aking mga kapatid. At tutulong po kung may mga extra project sila, mga extra ganito, ganyan. Kasi yung sa tuition side, hindi ko pa po, inaamin ko po na hindi ko po ganun kaya pa. Pero kaya, help, tutulong po. At may mga pagkakataon na, okay, sige, ako na po makukuha nito, ako na magbabayad ito, yung mga ganun po, ano. At pag iisipin mo na, paano mangyayari yun, pero nagugulat na lang po ako na yung blessing po ay sunod-sunod, sunod-sunod pong dumarating. At lahat po nung aking sinabi sa family ko na, okay, ito po yung ano ko, ito po yung sasagutin ko, ito yung ano ko, ah, purihin ng Diyos sa kanyang katapatan at kabutihan. Lahat po yun ay napo-provide. Praise God po. At hindi po yun hindi po yun dahil dahil dun sa trabaho ko, hindi, ang Lord po talaga ang nagbibigay ng pagpapala ng biyaya, nagsusupply lahat ng ating mga pangailangan. Amen po. At yun ay ang kailangan lang po natin din ay magtiwala sa kilos po, sa gagawin po ng Holy Spirit po sa atin. And as I end po, ano, yung next slide po, ito po yung ano, do you feel stagnant inside? Has the contamination of the sinful world polluted your soul and spirit? Take time now to pray and ask the Holy Spirit to blow like a rushing mighty wind in your life, energizing and empowering you to move out of the miseries of defeat and despair and into the light of His joy and peace. Tayo po ay parang nag-aalala kung saan po tayo dadalhin ng hangin, kung saan mo tayo dadalhin ng Holy Spirit sa panahon ngayon. Ang kailangan lang ho natin ay magtiwala. Ang tanong po sa atin ng Panginoon, do you trust me? Nagtitiwala ka ba talaga sa akin? Na kaya na kung saan kita dadalhin, saan pa kita gagamitin, at ano yung papagawa ko sa'yo, nagtitiwala ka ba sa akin? Yun po yung tanong, nagtitiwala po ba tayo fully? Hindi naman natin naiintindihan, hindi natin siya nakikita eh. Hindi natin siya nakikita, yun nga po yung ano din, hindi natin siya nakikita. Pero kailangan natin manampalataya, kailangan po natin sumunod. Dun po ano yung obedience po natin. Amen po. Can I see um, anything na reaction po from us na tayo pong lahat ay nag-agree? Amen po. Amen. Sa totoo lang po, parang nakakakaba, parang ganun po, nakakatakot kasi hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng hangin. Ganun po, di ba? Pero if the Holy Spirit as wind, saan mo niya tayo dadalhin? Nasabi sa atin ng Panginoon, just trust me kung saan kita gustong dalhin at gamitin. Dahil I will be with you. I will never leave you nor forsake you. And then there we will be empowered, we will be filled, and we will be more effective po in fulfilling our callings sa Kanya po. Amen po. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay purihin po ang Diyos. Salamat po sa Kanya. Salamat sa Kanyang revelation po sa umagang ito. Tayo po'y saglit na manalangin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful day 6 po ng aming 21 days prayer and fasting na lalo pong lumalalim ang aming pong pagkilala po sa ah, inyo pong persona, Holy Spirit. Maraming maraming salamat po, O Diyos, sa inyo pong revelation at mga paalala po sa amin sa umaga pong ito. Dalangin po namin na lalo po kaming maging dependent sa inyo, sumunod sa inyo, at wag po kaming matakot kung saan niyo po kami, Lord, gustong dalhin pa at gamitin pa po at tinatawag pa po. Ang kailangan niyo lang po sa amin ay makipag-cooperate po kami at isurrender namin lahat-lahat sa inyo. At the end of the day, mararanasan po namin ang inyo pong pagpuspos, ang inyo pong kapangyarihan. At talaga po kaming may empower to fulfill your callings. Maraming maraming salamat nga po.
Bless us, O God. Bless uh, in all aspects ng aming pong buhay. Maranasan po namin ang inyo pong pagsama at ang inyo pong presensya. Maraming maraming salamat po. Saluhan niyo po ng banal yung dugo ang aming pong mga napag-aralan, nabasa mula sa PowerPoint presentation, sa ilang scriptures na narinig po namin. Lahat ng ito ay salihan niyo po ng banal yung dugo at may apply po namin sa aming mga buhay. Alam ko po, Panginoon, na sa oras na ito, nangungusap po kayo sa amin, sa buhay na meron po ngayong strong conviction po mula sa inyo. Lord, we pray na kami po ay makita yung sumusunod na tapat at makita niyo pong handa na mag-yes sa anuman po ang inyo pong ipapagawa. Ako sa inyo po kami dadalhin pa po. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, salamat po. Ito pong aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be the glory. God bless us all po.